Ng hunk daddy na si Hideo. Ngayong araw, mas makikilala naman natin ang hashtag boy tatag ng Tondo na si McCoy. Sino nga ba siya sa likod ng pagiging mahiyain? Ano nga kaya ang tunay na sigaw ng kanyang damdamin para kay Elise? At paano nga ba siya bilang isang anak? Kilalanin na si McCoy dito sa PBB Vietnam, mga kwento ng celebrity housemates. Panganay sa tatlong magkakapatid, tila nakatadhana si McCoy na magbahagi ng talento sa iba dahil kapwa mula sa teatro ang kanyang mga magulang, habang dating mananayaw naman ang kanyang ama. Ilang proyekto rin ang kanyang pinagsikapan hanggang sa swerteng mabigyan ng big break sa seryeng Be Careful With My Heart at maging bahagi ng grupong hashtags. Pagdating sa Vietnam, umangat agad ang kakulitan ni McCoy at Nico. Kailangan ko na. Ako na. Habang hinihintay ang mga kasama na pag-usapan ni Nico ang tungkol sa pagpapaalam sa kani-kanilang ama. Umiyak papa mo? O hindi naman, pinipigilan. Pag-iyakap ko. Hindi ko umiyak. Pero hindi umiyak. Kami ako umiyak. Nalayo ka na rin ba sa pamilya mo? Yung ganito po kalayo, unang beses pa lang po ito. Hindi po ako sanay kasi araw-araw ko po nakita yung magulang ko. Kasi ngayon, baka ilang linggo or buwan kaming maghiwalay. Bira ko lang sa mayakapin. Siguro buong buhay ko, 2 beses lang ata yun. Dati ko hindi ko rin niyayakap. Never ko pang niyayakap dati ko. Kasi pag lalaki, Mira. Maya-maya, isa-isa nang dumating ang ibang housemates. Kanina ba kayo dito? Mga 13 minutes na yun siguro. Talaga? Si McCoy naman, medyo tahimik pa siya. Pero minsan bumabanat, pero sablay. Ilang sandali pa dumating na rin ang dati ng kakilala ni McCoy na si Elise. Show me how you hashtag. Ha? Tagal na po kaming friends. Mabait po siya. As in, sobrang bait po. Si Elise po, kuya. Nakasama ko siya sa Be Careful pala, kuya. Be Careful With My Heart. Yun sila John, sila Jerome, sila Janela, sila Marlo po. Yun po, magkakaibigan po kami. Parang si Elise hindi bagong gising, no? Oo, galing debut eh. Fresh kasi ako eh. Naligo ako eh. Galing debut na nagpalit na. Naka-move on na kasi siya. Nagkasama na kami sa mga events, sa mga party din po. Unod na nakita po kami siguro, kuya, sa workshop na. Pero nakapartner ko siya nun, si Kilis. Na dapat magtinginan para maging komportable. Ayun po, naging komportable naman kami. Habang naghahanda ng tanghalian ng housemates, tila may napansin kina McCoy at Elise. Iba na yung tinginan nyo, ah. Kala ko ako, bumesto pa ako. Tatalunin nyo ang Katniel, ah. Oo nga, no? Pwede. Bagay kayong dalawa. Patingin. Patingin. Pagsapit ng gabi, naghanda na sila sa pagtulog. Pero tuloy pa rin ang magkahiwalay na pangangantsaw ng housemates kina Elise at McCoy. Pero crush mo ba? Si McCoy? Hindi ganun pa, no? Kunwari niligawan ka, may pag-asa ba? Ewan ko, weird kasi ang tagal na naming friends. Feeling ko po crush siya si McCoy. Kasi po, pag inaasar po namin si McCoy sa kanya, bigla siya namumula, nagbo-blush. Cute sila. Yung body language niya sa'yo, totoo meron. Yung siguro. Alam mo ba ang taong broken madaling mapaano sa lalaki? Walang pag-asa. Hindi ko alam, weird. Weird lang, weird. Ako nagaganda ako kay Elise. Basta yun, andun muna, parang andun ba lang. Crush. Hindi mo siya gusto, pero gusto mo siya. Sige, in between. Kinabukasan, nagkaroon ng pagkakataon ng housemates na gumawa ng isang pictorial at di nila pinalampas na pagsamahin sina McCoy at Elise. Sobrang click sila eh. Parang may mystery eh. Siguro yun yung nagpapakilig sa aming lahat. Talagang bagay na bagay silang dalawa. Sana magpatuloy pa. You guys looking great together. My chemistry. I don't know, I can tell McCoy he has something for her. He's starting. Kilig ako. May chance po. Tingin ko po, kung wala naman po kasi talaga yun, hindi mahihiya. For example, si Kuya Nonong at si Chacha, pag nagbibiroan sila, kaya nilang magtitigan kasi alam nilang biro lang. Pero si Elise po at si McCoy, hiyang-hiya sa isa't isa eh. So, ibig sabihin po, meron. Samantala, sa gitna ng katuwaan, ibinigay ni Kuya sa housemates ang kanilang ikatlong lucky task kung saan kinakailangan nilang makaipon ng 1 minute and 30 seconds na pagsakay sa ostrich nang hindi nahuhulog. Si Kuya McCoy, kung gaano ho siya katahimik na tao, gano'n po siya ka-skilled. Galing ni McCoy! Nabigla lang din ako na
nagawa ko yung challenge. Basta nag-focus lang ako, yung mga tamang technique, ginawa ko. Congratulations! Astig! Sumisigaw siya kanina. Matapos ang ostrich task, pinaghandaan naman ng housemates ang panibagong lucky task kung saan magtatanghal sila sa labas ng bahay para sa mga Vietnamese na kailangang masiyahan sa kanilang ipapakita. Agad na naghanda ang housemates para sa kanilang pagtatanghal. Pero si McCoy tila nahati ang atensyon sa pag-iensayo. Puro love life inatupag. Ay, hindi ah. Love life eh. Kaya pala lumilit ang mata mo. Pag tinitingin sa kabilang grupo. Ay na, kuya, wala naman. Wala kuya, ano lang yun, chinecheck lang namin. Sino? Lahat po ng grupo po namin, kuya. Alis. Alis. Ganyan po talaga yung pagka ngingiti po. Pag umiibig po. Habang abala ang housemates sa paghahanda ng kanilang tanghalian, I'm hungry. Kapag nagluluto ko ng pork chop, ayaw ko ng matigas. At least na ano naman How much cucumber? Bakit? Like this? Game. Tagay na, pre! maya-maya napansin ng mga kasama ang kulitan ng dalawa. Wala kasi kaming magawa eh. Tuwing nag-usap po kami, kuya, kasi lagi kami natutukso ng mga iba naming housemate. Parang, kunyari, may tatanong ko sa kanya, hindi ko siya maitanong kasi pag tinanong ko siya, tutuksoy na naman kami. Yun, medyo naiyak kami, kuya. Yeah! We're friends before, but now it's weird for us because they... Teasing us. Yeah. But we've been friends. Kaya pala may connection. Like, Oh, ayan. Saka rin eh. Ilang saglit pa sumalang na sa pagtatanghal ang grupo ni Yasi, Elise, Hideo, JK at Nonong. Sumunod naman ang grupo ni McCoy, Nico, Jinri at Tui. hindi pwede magpakit lang, hindi Opo, sapat na totoo. magpakit lang. Kailangan Hindi talento kami talaga kilala, po yan. kailangan buhos po yung galing sa sayaw. Lingid sa kanilang kaalaman, napapanood na pala sila ng mga kasama. Si Nico. Hashtag sila. Oh! Nice. Wow, amazing. Oy! Oy! Very nice, McCoy. Si McCoy po, dancer po kasi talaga siya. Tapos alam ko naman din po na magaling siyang tumbling stunts niya po. Galing. Sugod mga kapatid! Tayo rock and roll! Hayang umaga! Kinagabihan, kwentuhan muna ang housemates at si McCoy mukhang may gustong ipahatid kay Elise na hindi niya masabi. Parang ko ano lang Dahil sa lumalakas na asaran ng housemates kina McCoy at Elise, minabuti ni Nico na kausapin ang kaibigan tungkol sa kanyang tunay na nararamdaman. Nahiya ka lang ba kay Elise o sinasakyan mo lang? Hindi, Ako din naman yung parang pinipilit mo yung love team mo sa isang lugar. type mo rin siya, Sino? si Elise. Hindi ko alam, hindi ko masabi. Pero wala, huwag kang patakot. Wala akong ginagawa kasalanan kasi wala kang namang kapartner sa buhay. Yun din, yung nga eh. Yung ko pa ito ganito, parang hirap na hirap ako Pumili? magsalita o parang... Sabihin wala. Gusto ko kasi palaging safe. Ayoko naman kasi ng may masaktan yun actually, yun yung pinakasagot ko. Kasi tiga mo, sabihin natin love team dito si Elise. Paano pag sa labas, di ko rin mapanindigan. Tsaka kaibigan natin sa labas. Oh, ano naman? Kamove on na yun. Di yun. Uy, yun ang maling ng mga tao. Kami kaming common friends ni Elise na nakarelasyon niya, ganun kuya. Tapos,
ayoko kasi kuya yung tatalo ng kaibigan, ganun. Kaya pinipigilan ko yung sarili ko din. Hindi ko po kasi sure kuya kung yung kaibigan po namin na yun, yung nga po yung pinag-move on ni Elise, yung pinagdadaanan po ni Elise. Ilang lang, pagkalabas ko ng bahay, magkikita kami nung kaibigan na yun, mas okay na yung friendship na lang yung iti-treasure kaysa yung unay mo pa yung girl, ganun. Dahil ba sa pinagdaanan mo? Kuya, ang galing mo ah. Opo kuya, may niligawan ako, parang gustong gusto ko talaga. Tapos, nagkaroon kami na isang get-together. Siyempre, pinakilala ko sa mga kaibigan ko, proud ako kasi nga, ito yung gustong-gusto ko talaga ng babae. Pagkatapos ng get-together, nalaman ko na magka-text na sila. Yung kaibigan ko palaging kinukwento yung babae. Sige, bahala ka na, ganun. Ayoko masira yung pagkakaibigan dahil lang sa babae, kuya. Ayoko maramdaman yun ng kaibigan ko na yun. Gusto kong buksan mo ang sarili mo. Hindi lang naman ito tungkol kay Elise. Tungkol ito sa'yo. Huwag kang matakot. Huwag kang masyadong mag-isip. Just enjoy your stay Apo kuya. and be yourself. Bago matulog ang mga boys, kinulit muna nila si McCoy. Pag yung pumunta dito, may gusto talaga sa'yo. Hindi mo ba? Ha? Paano nga pag pumunta? Pagka kinapos, existing na lang. Good night. Good night. Kinabukasan, isang masayang tugtugin ang gumising sa housemates na may kinalaman sa task na binigay ni Kuya sa mga dancer sa bahay na sina Yasi at Nico. Kailangan nilang gawa ng bagong choreography ang awiting narinig nila. Gusto ko rin ay pumili kayo ng 2 pang housemates na sasama sa inyo para i-perform itong gagawin yung choreography. Apo Kuya, kuya. maklis na lang po. Maklis na lang po kuya para ano po sila, sweet po sila eh. Para matuwa po yung mga ka-housemate po namin. Paglabas ng confession room, Makoy, Elise. Partner kayo ni Makoy, partner kami. Hindi naman kailangan na, pero may dance together na, Task to? sayo tayo modern pero may pagka-sweet. at nag-umpisa na ang pag-ensayo. Right, Sorry. left, and forward, and back. Kumusta naman yung 2 niyo pang kasama? Naglalambingan tuloy. Sumusunod naman po kuya. Ano yun, Nico? Hindi naman po sila nagkakahiyaan kuya. Papa. Cute nga kuya eh. Cute sila. Patok po talaga kasi sa aming housemates. Sa aming housemate yung dalawa. Ang maklis po talaga. Kasi Ano po, cute po kasi talaga sila. eh. Kaya mo sumamba dito. Ha? Sampa dito. Pagkatapos ng puspusang pag-eensayo, si McCoy tila ramdam ang pagod at pinili munang mapag-isa. Okay ka lang. Okay lang ako. Workshops by Kuya. Maya-maya, kinausap niya si Kuya. Anong iniisip mo? Sa totoo lang po kuya, gusto lang po makita yung family ko kahit sandali. Wala kuya, miss ko lang sila. Namiss ko lang kuya, kasi sabi ko siya iyak eh. Minsan talaga, kapag nalalayo, doon mo nalalaman ang kahalagahan ng isang tao. Kung sinundo na po ako ng PBB. Nirequest ko lang sana tawagan yung daddy ko. Tapos pagtawag sa daddy ko, niyakap ko siya kuya. Kasi hindi ko alam kung gaano katagal dito sa buong buhay ko. Hindi ko nayakap yung daddy ko. Pinasinamantala ko yung pagkataon na yun.
para magawa yun. Sabi ko nga sa kanya, ba't kumiyak ka? Tapos pagkabitaw ko, ako yung umiyak. Nakakainis. Eh, kuya, kasi di na kami talaga close na close talaga eh. Hindi kami showy. Pero kanino ka ba nagmana sa pagsasayaw mo? Sa daddy ko po, kuya. Lahat ng talento ko ngayon, galing sa kanya. Kaya nagpasalamat ako siya yung naging daddy ko. Tsaka proud na proud din ako sa kanya. Naniniwala ako, Makoy. Pinagmamalaki ka ng iyong ama. Salamat, kuya. Alam ko walang iyakan. Okay ka lang, pare? Okay lang. Wala naman di umiyak, no? Tawang nga ako eh. Labas mo lang yan. Labas mo lang yan. Nang humupa na ang lumbay ni McCoy, ipinakita na nila ang buong sayaw sa housemates. Pero ilang saglit pa, tila may gusto pang makipagsayaw kay McCoy. Lumabas nga sa TV, daddy kong sumasayaw. Sa kalsada pa, kuya, nakakaya yun, pero ginawa. Nakaka-proud din. Yung sinayaw pa niya, yung sayaw po namin, feel na feel talaga niya. Gustong-gusto talaga niya sumayaw eh. At nakita ko siya talaga na masaya kasi ginagawa niya yun para sa akin, kuya. Kontento na ako kasi nakita ko yung mukha niya, kuya. Sobra-sobra na yun, nakita ko siyang masaya, sumasayaw pa. Masaya talaga ako ngayon. Salamat po. Makoy, yan ko lang sasabihin sa'yo na proud kami sa'yo. Proud na proud ako sa'yo. Tapos sa mga nangyayari ngayon sa PBB, pag nanonood kami, lalo kami ng mami mo, yung mga eksena medyo kinikilig rin kami. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, love you.